37,490 pesos na pangarap na vlogging camera. Sa nabilhan ni Jay ay 37,490. Ang ganda ng quality at features. Yung ginamit ko na camera nung nag-underground river kami ni Jay is ito. Napakaganda nito sa low light. Binanggit ko kay Jay na gusto at kailangan ko ng camera na ito. Pero unexpectedly, binigay niya sa akin nung kasal namin. Kaya ngayon, reviewin natin. Tara! Okay, so mayroon akong ginagamit na bagong camera sa vlogging, no? Ang DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, yung binigay sa ni Jay nung kami ay kinasal. So ano pa kasama dito sa box ng DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo? Syempre, yung Pocket 3 mismo, yan, very handheld siya, di ba? Kung medyo malaki ang kamay mo, medyo mahirapan kang hawakan ito. Pero syempre, meron niyang extension, battery na rin. Pwede kang mag-charge ng yung device gamit ito. Yan. Actually siya ay ano rin, ang purpose niya is para magkaroon ng thread para sa tripod. Yan. Kasi itong mismong Osmo, wala siyang thread para sa tripod eh. And then, ang kagandahan niya, halimbawa, ginagamit mo itong Osmo mo. And then, nalobat na itong ating battery handle. Pwede natin siyang palitan nito. Merong isa pang adapter para sa tripod, pero wala na siyang kasamang battery. So, habang gamit mo pa rin si Osmo mo, sinacharge mo ito, at once mo full ito, pwede mo ulit siyang ilagay para ma-full ulit yung iyong Osmo. Ang galing, di ba? So, yun yung isang gustong-gusto ko dito. And then, meron tayong hard case niya na sa ganon, may ilagay natin sa bag safely kasi medyo, I assume, medyo sensitive itong gimbal na ito. Kaya hindi pwede siyang mauntog-untog, kaya meron tayong hard case. At sa Creator Combo, meron din siyang kasama na wide angle lens. So, mamaya ipapakita ko sa inyo anong pinagkaiba kapag nakalagay itong wide angle lens at saka pag hindi. Sa Creator Combo, kasama rin yung ating cable, Type-C yan, both end. Then yung DJI mic. Napakaganda ng quality ng mic na ito. Then syempre yung pouch natin para sa hauling ng ating mga device. Pag ilalagay natin sa ating bag. So, try natin. Basically, bago ito ibigay sa akin ni Jay, gusto ko na talagang bilhin itong device na ito kasi may application siya na hindi magiging applicable yung ating GoPro na currently gamit ko. So, una, napakaganda nito sa low light. So, pag indoor tayo, ito yung ginagamit ko na as of now. At syempre, yung ginamit ko na camera nung nag-underground river kami ni Jay is ito. So, kaunting ilaw lang ang kailangan niya. Nakuha yung details sa underground river. Kung kasi yung GoPro ginamit ko that time, no, wala halos makikita ang GoPro kahit may ilaw ito. So, pag turn on natin, pwede ito. Pero, mas gusto ko yung ititilt ko lang na ganyan. Yan, mag-on na siya. Bale, pag record natin, ito lang ang pipindutin. And then, pag stop, ito rin. And then, ito, dual purpose, maraming purpose itong joystick na to. So, yung pag-tilt mismo ng gimbal, yan. And then, pag tin-ripple press ko siya, mag-shift yung gimbal to selfie mode at yung sa pakabila naman. Ang pinaka gusto ko na feature dito, una, napakalinaw nga. Napakalinaw kung makikita nyo versus GoPro versus DJI. Yan, side to side. Medyo nagbo-blur pa yung aking background sa DJI. Pero syempre, GoPro ko, gamit na gamit ko pa rin yan sa farm, lalo na pag outdoor ang aming sinushoot na video. Yan pa rin ang ginagamit ko. Ito ay more on indoor. Kasi alam ba, inabot kami ng ulan. Si GoPro, hindi ako nagpapanik na ipasok agad kasi may pagka waterproof si GoPro. Ito kasi ay hindi. Sa pinaka gusto ko na function nito na madalas kong ginagamit at nagamit namin ng ilang beses nung kami nagpalawan ni Jay is yung face tracking. Yan. Pag in-enable yung face tracking, yan, susundan ako ni DJI Osmo para yung mukha ko ay laging nasa sentro ng
camera. Para sa ano natin, sa wide angle lens, lalagay ko yung wide angle lens na. Ito yung view kapag hindi naka wide angle lens, at ito naman yung view pag naka wide angle lens na. Hindi kasing lawak nung sa GoPro kasi napaka wide nang sa GoPro, pero ito kasi very linear pa rin kahit naka wide angle lens na. Itong mic natin, napaka dali niyang makonect. So i-on ko lang siya. And then makikita natin dito, yun o, connected and ready for use. Ang kagandahan din dito, makikita nyo dito sa mismong screen ni DJI, malalaman mo kung napipick up yung input ng mic mo. Yun o, sa taas. Yan o, hello, mic test, mic test. At maganda rin, diba, malayo ka sa camera mo, pwedeng napindutin ito, magre-record na si DJI or mag-stop. Yan, na-stop ko gamit ito at magre-record ulit. Yan, so mic test tayo ha. Okay, ito yung mic test kapag hindi ko gamit yung DJI mic. Mic test ni DJI Osmo Pocket 3. Mic test ni GoPro. And then ito, mic test ni DJI Pocket 3 using yung DJI mic. And then mic test ni GoPro. Mic test, mic test. Oh, diba? Ang laki ng pinagkaiba, ang ganda. Ito ay napakalayo ng sagap. So kahit nag-i-interview, yan, pwede ito. Pag-compare natin yung stability ni GoPro at ni DJI, kasi syempre pang sport talaga itong si GoPro eh. Ang maganda kay DJI ay triple axis siya, so hindi siya basta-basta tumatabingi. So parehas ako ng ginagawa sa kanila, pero si GoPro tumatabingi and ano, talon. Stable siya. Okay? Then yan. So syempre yung sunod na tanong natin, magkano naman ito? Ang DJI Osmo Pocket 3 sa nabilhan ni Jay ay 37,490. Bukod pa yung kanyang memory card na ang nakasaksak dito is 128GB na napakatagal na recording na possible na. Astig na astig, di ba? Thank you ulit Jay sa gift mo dahil mas makakapagbigay na tayo ng more quality content. Yun lang, peace.